Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila napag-iwanan na ng panahon ng mga usong sugal sa Pilipinas tulad ng sabong, weteng at OTB. Ang ngayon, Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pero hindi mga Pinoy ang mga manlalaro, kundi mga Chinese. Taong 2016 nang bigyan ng lisensya ang mga POGO sa bansa. Sa pag-usbong ng kalakarang ito, lumubo rin umano ang bilang ng mga illegal Chinese workers sa bansa, pati na ang krimen tulad ng kidnapping at prostitusyon. Nariyan rin ang malalaking issue tulad na lamang ng hindi pagbabayad ng buwis ng mga POGO at ang kasisiwalat lang na katiwalian sa Bureau of Immigration sa pamamagitan ng Pastilla Scheme. Binuo ang Task Force POGO, isang interagency task force na binubuo ng BIR, DOLE at BI para tugunan ang mga isyong ito. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Deputy Commissioner Operations Group Head na si Attorney Arnel Goballa, nararapat lang na tugisin ang mga illegal na operator ng mga POGO. Umaagaw sa trabaho ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan ang problema sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa halip na matutukan ng PNP ay ang mga nangyayaring krimen sa maraming sulok ng bansa. Itong mga illegal POGO workers ang kanilang nagiging prioridad sa ngayon. Hindi lamang sa Metro Manila nagkakaroon ng krimen sangkot ang illegal na POGO kundi sa mga probinsya din. Mula na mag-operate ang POGO sa bansa noong 2017, marami ng krimen na kinabibilangan ng pagpatay, kidnapping, human trafficking, crypto scam, money laundering, prostitusyon at iba pa ang naganap. Bukod sa krimen, hindi nagbabayad ng buwis ang mga POGOs kaya walang naitutulong sa pagbago ng ekonomiya ng bansa. Maraming mambabatas ang pabor na buwagin na ang POGO sapagkat ayon sa kanila, walang napapakinabangan dito ang Pilipinas kundi ang pagdami lamang ng krimen. 10 senador ang nagpahayag na dapat nang buwagin ng POGOs. Ganun man, nananatili pa rin ang posisyon ng pamahalaan na huwag itigil ang mga POGOs. Sabi minsan ni President Ferdinand Marcos Jr., wala pa raw siyang nakikitang magandang dahilan para ipatigil ang mga POGO. Mula sa pagdagsa ng mga Chino hanggang sa paglalagay ng mga kung ano-ano mga imahe o larawan na hindi maunawaan ng mga Pilipino dahil nakasulat ito sa ibang wika, kapansin-pansin din ang mga pagbabagong hatid ng pag-usbong ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, lalo na sa mga syudad na matatagpuan sa Metro Manila. Bukod sa mga nagmistulang Chinatown na itsura ang mga POGO, tila nagkalat din ang mga nasasangkot na empleyado ng POGO sa balita sa tuwing nagiging sanhi sila ng ilang kaguluhan at abala. Noong taong 2016, naglabas ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mga regulasyon ukol sa POGO upang mabantayan ang pagdami ng mga online gaming pie na kadalasang nagmumula sa bansang China. Dahil sa itinuturing na illegal sa kanilang bansa ang anumang klase ng sugal, ang tanging solusyon para matugunan pa rin nila ang kagustuhang makapagsugal ay gawin ito sa mga barko o hindi kaya sa ibang mga bansa. At sa pagkakataong ito, Pilipinas ang isa sa mga tumangkilik nito dahil hindi na rin bago ang sigla nito pagdating sa kasino magmula noon. Bagamat wala pang opisyal na bilang ang pamahalaan, hindi lalagpas sa tinatayang 130,000 na dayuhang Chino ang manggagawa ng mga POGO hubs sa Pilipinas. Sa marketing, customer service at IT support, sila karaniwang nagtatrabaho dahil pinagtutuunan nito ang online gambling sites. Nakatutulong ang ganitong hakbang sa paglago ng ekonomiya lalo na at nagbukas ito ng pagkakataon sa mga negosyante para mamuhunan. May pangako rin ng buwis na makukuha mula sa sistema ng junket kung saan nag-aalok sila ng package tulad ng sugal, turismo at minsan pati na rin prostitusyon upang higit pang makahatak ng manlalaro. Sa pagdami ng mga manlalaro, nabibigyan din ng buhay ang turismo sa Pilipinas. Mula nang ito'y magsimula ay marami ng insidenteng naitala tungkol sa mga perwisyong naidulot umano ng POGO. Isang halimbawa nito ang pagtaas ng renta ng mga condominium unit malapit sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan bilang tugon sa mataas na demand ng mga Chinong nais umupa. Samantala, napipilitan tuloy ang ilang mga Pilipinong manuluyan sa mas malayo ngunit mas abot kayang mga tirahan.
Tinadaing din ng ilang Pilipino ang mas napalalayong lakad papunta sa mga terminal ng mga pampublikong sasakyan. Nalipat daw ang mga lokasyon nito matapos masakop ng mga sasakyang naghahatid sa mga empleyado ng Pogo ang kalsada. Bukod din sa pag-aamok ng mga Chino na lasing na minsan ay pag-alagala lamang sa mga kalsada, tila nalalagay sa alanganin ng kaligtasan ng bansa dahil sa kabi-kabilang mga insidente ng kidnapping. Noong mga nakaraang taon lamang, nabulabog ang lungsod ng Makati ng mamataan ang pagdakip ng isang babaeng empleyado ng Pogo sa isang van. Ayon sa ulat ng pulisya, masasabing hindi bababa sa isa ang kaso ng kidnapping ng mga manggagawa ng Pogo kada buwan. Mayroong mga insidente rin kung saan nahuli ang ilang babaeng Chino na nagtatrabaho sa sex den sa loob ng ilang mga gusali ng Pogo. Sa mga lugar na ito ay nagsisilbing tulay ang Pogo upang lumaganap ang prostitusyon at iba pang uri ng krimen sa Pilipinas. Hindi na bago sa mundo ang pagdagsa ng isang lahi ng mga dayuhan sa isang bansa dahil dito sa atin sa Pilipinas, maraming bilang ng mga OFWs ang nakakalat sa iba't ibang sulok ng globo. Subalit sa kasalukuyang kalakaran ng mga Pogo sa Pilipinas, mas pinipili ang mga empleyado na makapagtrabaho dito ay mga Chinese. Naiisip ngayon ng ilang mga Pilipino na naaagawan sila ng pagkakataon lalo na sa trabaho dahil ang mga Chino ang kadalasang mga tinatanggap sa Pogo. Subalit kung susuriin, hindi naman masisisi ang industriya ng Pogo dahil itinayo talaga ito para sa mga Chinese, partikular na ang mga marunong magsalita ng Mandarin dahil kinakailangan ito sa trabaho. Pinaiira lamang ng sitwasyong ito ang kakulangan sa oportunidad na binibigay ng pamahalaan sa mga Pilipino na siyang naging sanhi upang mabaling ng ilan ang pagsisisi sa Pogo. Ito rin ang dahilan kung bakit mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa pagdating naman sa issue ng tirahan. Inilaan na talaga ng ibang may-ari ng real estate sa mga empleyado ng Pogo ang espasyo kung saan nakaayon din ang presyo sa kakayanan ng mga Chino. Sa kabilang banda naman, ang krisis na dinaranas ng mga Pilipino sa paghahanap ng murang matutuluyan ay bunga ng pagkulang sa prioridad ng pamahalaan sa kanila. Marahil ay mas mainam kung nasiguro muna ang lupain para sa mga Pilipino bago nagpatayo ng mga panibagong Pogo Hub. Sa kabila ng panawagan ng China na itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa noong Agosto, pinaglaban pa rin ng mga ito ng PAGCOR dahil sa mga benepisyong pang-ekonomiya na makukuha mula rito. Ang patuloy na pagsibol ng Pogo Hub sa bansa ay maaaring maging daan upang makilala ang Pilipinas bilang pangunahing online gambling site sa buong Asya. Maraming posibleng bungang nakakabit sa uri ng libangang ito. Bukod sa paglago ng ekonomiya, maaari nitong makapaghatid ng masamang epekto, lalo na't hindi pa napapatibay ng Pilipinas ang ilang kahinaan nito sa ibang aspeto. Sa kasalukuyang kondisyon pa lamang, nagsulputan na ang iba't ibang kaso ng pagkaabala. Sa pagdami ng pasugalan, maaaring umakyat ang bilang ng mga biktimang pwedeng malulong sa bisyong ito na kalaunan ay baka makasira ng pamilya pati na rin ang lipunan. Kung nanaising ipagpatuloy ang pagpapatayo ng Pogo, maaring mamuhunan na ang bansa sa mga pasilidad na makakatulong sa mga biktimang ito upang hindi ito maging mas malaking problema sa hinaharap. Mas mainam din kung mas pagtutuunan ng gobyerno ang pagbabantay sa industriya para mas magkaroon sila ng kontrol sa mga posibleng maging kaganapan. Sa pamamagitan nito, mapag-iisipan ng lahat ng pangangalagaan pagdating sa money laundering at kung paanong magiging tingin ng mga bata sa pasugalan. Nangangailangan ng masusing paghahanda sa ganitong mga hakbang dahil hindi na mababawi ang kontrata sa mga negosyo, pati na rin ang mga epekto nito. Sa ngayon ay hindi na lamang West Philippine Sea ang issue natin sa China dahil maging ang Pogo na kanilang pinasimulan sa ating bansa ay isa na din sa pinoproblema natin at dapat din nagawan ng agarang aksyon.